Ang mag-asawang itong mga walang hiya. Sa bandang huli, babalik sa kanila ang ginawa nila. Hintayin Montag ako. Si. Di dapat ibig sa di dapat ibigan. Narito lang po ako para kunin ang sapatos. Wala po akong ginagawang masama. Huwag mo akong tuksuhin, Gandara. Pang negatibo siyang na to, 20 taon akong nagsakripisyo. Malapit na akong maging immortal. Huwag papaakit sa magandang babae. Maniac. Ano yun, baby? Maniac. Tigil. Lele. Aray. Ang laki ng mga boobs mo, Kok. Sayang. Babaero ka pala. Ano mang ginawa mo sa nakaraan, babalik sa'yo. Ako ang kapalaran mo. Hayaan mong makita ng asawa mo. Paalam. Ano to? Akala ko ba kapag nauksa ko ang siyam na demonyo, ay makakapag-immortal na ako. Hinuhusgahan mo ba ako, Panginoon? Haha, anak, huwag mong sisihin ang Panginoon. May hindi ka pa natatapos na tungkulin sa mundo. Kailangan mong bumaba. Putulin mo muna ang lahat ng nakaraan at mga sagutin bago ka maging immortal. Master, wala akong magulang. Nag-iisa lang ako sa buhay. Ano ba bang nakaraan na meron ako? Hindi sinabi sa iyo ng iyong master. Ato lang, ika si Jiang Cheng, ang nag-isang anak ng pamilya Lu. Mabait ang ama ng pamilya Lu. Nag-ampon ng 3 anak na babae. At sa wakas ay nagkaroon ng anak na lalaki. Ngunit pinagtaksilan ng mga taksil. Ano ng connection ko dyan? Walang haya. Mula pagkabata ay nasa bundok ka na. Walang kaalaman sa pamilya. Ito ang iyong kapalaran. Ang pamilya Lu ay mayaman at makapangyarihan, subalit. Sa mga nakaraang taon, palaging may masamang pangyayari. Ang pamilya ay humina at bumagsak ang kapalaran. Tiyak na makakaapekto ito sa iyo. Ano nang gagawin ko? Bumaba ka at ayusin ang nakaraan para maging immortal. Ito ang mansyon ng pamilya Lu. Ang ganda pala. Tumigil ka. Kung naghahanap ka ng tirang pagkain, maghintay ka hanggang gabi. Kung hindi, pumunta ka sa ibang lugar. Hindi ako pulubi. Narito ako para magpakilala. Ako ang nag-isang anak na lalaki ng pamilya Lu. Ang aming panganay na anak ay nasa loob ng mansyon. Naghahanda pa sa kanyang birthday party. Anong karapatan mo? Ano? Pulubi ka na nga, nagpapanggap ka pang aming panganay na anak. Tingnan mo yung itsura mo. Umalis ka na, kung hindi. Pasensya na at gagawan kita ng paan. May mga hamak na ng agaw ng pugad. Kaya pala laging malas ang pamilya Lu. Mangmang na pulubi, naglakas loob kang magsalita ng ganito tungkol sa pamilya Lu? Handa akong basagin ang iyong binting aso. Laos Hao, huwag mong saktan ng tao. Ako ang dapat na nasaktan siya. Binibini, itong pulubing ito ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kaarawan ng bunso natin ngayon, huwag tayong maghanap ng gulo. Ate, ako ang tunay mong bunso. Yung nasa loob ng mansyon ay isang impostor. Sino ang ate mo? Ang pagiging ginoo ng pamilya Lu ay hindi maaaring pangarapin ng isang hamak na tulad mo. Umalis ka na. Dahil sa mga chismis at eskandalo, napakalaking halaga ng multa ang naiwan. Sa huli, napilitang gumawa ng pelikulang bold para bayaran ang utang hanggang sa namatay sa pagod. Grabe naman yon. Gago, sino ang nanghula na gagawa ako ng bold? Ikaw, Binibini, walang nagsasalita dito.
Warning, baka napapagat ka lang sa pag shooting lately? Parang may naririnig kang iba. Hindi narinig ko talaga. Baka kaya nasa isip niya yon. MS, warning, tutupupeng. Nakialam kayo sa pag-asawa ng isang mayamang Ginoo. Inilawan ng asawa sa wibo ang inyong pagiging kapit. Maaari ko bang magpaliwanag? MS, Lu warning. Hindi. Walang safety wire. Paano mo iyon nagawa? Gusto ko ring matuto. Nakatanggap ng 1 milyon na piso sa alipay. Ano to? Pera ang gagamitin mo para guluhin ang isip ko. Gusto ko lang na magmano ka sa akin bilang guro. Magmamano ako sa iyo. Nababaliw ka na ba? Si ate ay maganda at astig, kaso maliit ang utak para sa malaking dibdib. Pinagtaksilan na ng kanyang manager, hindi pa alam. Impossible. Nakolehiyo ako, si Sister Ming ang kumontrata sa akin. 8 taon na kaming magkaibigan, paano niya ako ipagkakanulo? Tahang babae, itinuring mong kaibigan. Pero ginawa ka lang niyang gatasan. Hindi ka pa naniniwala. Sayang, hindi ko makita ang kanyang cellphone. Kung hindi, malalaman na ni ate ang lahat. Warning, ano ang ginagawa mo? Tinitignan ko ang cellphone mo. Astig, Nasira ang imahe, malaanghel sa harap ng tao, malandi sa likod. Si Luwani ay malibog at naghahanap ng lalaki. Hinawakan sa harap ng publiko ang isang ulubi, desperadong humanap ng pagkakataon. Totoo pala ang sinabi niya. Warning, pakinggan mo ako. Hindi yon totoo. Huwag nang magpaliwanag. Tinanggal na kita. At, dinusta at siniraan mo ang aking reputasyon. Malubhang epekto. May sapat na ebidensya, maghanda kang makulong. Naku, akala ko natago ko ng maayos. Paano niya nalaman? MS Lu, ano po ang mga plano ninyo sa trabaho sa hinaharap? Zeno ang papalit? Siya ang aking bagong manager. hindi ako. Sabi ko ikaw na. Hindi ko siya kilala. Naririnig ko ang kanyang iniisip. Nangyari din kay Ate Ming ang sinabi niya. Talaga bang sa huli, mapipilitan akong gumawa ng bold films? Hindi pwede. Kailangan ko siya panatilihin sa tabi ko. Kung totoo ang sinabi niya, kailangan kong humanap ng paraan. Baguhin ang kapalaran. MS Lu, wala pa kayong tugon sa mga tsismis kamakailan. Talaga bang tinaydor kayo ng manager ninyo? O nagkunwari lang kayong dalawa? Paisisi sa manager? Walang komento. Kung hindi kayo alis, tatawag ako ng pulis. Umalis na kayo, bilis. Baning, birthday party and gay kapatid kaun gayon. Bakit ka gumawa ng gulo? Ate, kasalanan ko, sobrang sikat kasi ako. Ito ang ate ko. Sino ang et mo? Bakit ka nagkakamag-anak? Ganon na bia ako katanda? Vaning, artista ka naman. Bakit ka nagdadala ng kung sino-sino sa bahay? Hindi ate, hindi siya sabi ko sa'yo. Utang ng utang hanggang sa pinatay ng mga nagpautang. Bakit ganun ang kapalaran ni ate? Ito pang gagaway. May gumagamit pala ng ganitong paraan para saktan si ate. Kaya pala hindi maganda ang negosyo niya nitong mga nakaraang araw. Hindi ba ate, mas malala pa pala ang sitwasyon mo, na scam ka pa. Ano bia, yan, zinon galing. Nang loko ka pa sa aming pamilya, Lu. Hintayin mo. Ate, sandali. Ang kakaiba ng taong to, kanina pinapalipad niya ako. Waning, napapanood mo masyado ang pelikula. Paano makakalipad ang tao? Lumipad talaga. Ang narinig ko kanina, iniisip ng batang to. Narinig din ni Waning. Nakuha ko na. Maliit na bagay lang, nagmamagaling ka pa. Sa harap ko, Assistant Shui. Boss Lu, ang bayad mula sa Haihua Capital ay dumating na. At saka, yung mga orders sa export. Bayat na rin. Tumataas na rin ang stocks ng Lu Group. Ang galing. Pagtingin ko ng mabuti, kamukha niya talaga. Si Papa. Baka talaga siyang kapatid ko. Sino ba talaga siya? Ahente ko, Astigno.
Ang kapalaran ng ate at second ate, napakalungkot. Ano ba ang nangyayari sa pamilya Lu? Kailangan kong malaman. Tara. Eight, second eight. Oy, ikaw pala yung peking ako. Diretsahan ah. Pareng tati nun. Sino beng peke sayo? San galing tong loko loko natu? Gad, palayasin ninyo. Eto na, young master. Labas. Hindi, ate, second ate, ako yung tunay niyong kapatid. Ako ang tunay na anak ng pamilya Lu. Bakit niyo ako pinagkakaitan? Baka kang kampi sa iba. Kung tunay o hindi, test na lang. Ito, Xiao Chen, tandaan mo. Kapag may taong may tatlong nunal, yun ang tunay na anak ng pamilya Lu, dapat mong patayin. Kung hindi, banta sa posisyon mo. Tatay, naiintindihan ko. Isang sira-sirang relo lang, gusto mo akong idamay. Akala mo ba vegetarian ako? Impossible, hindi gagawin ni Xiao Chan ang ganito. Ate, kalmahan mo, hintayin natin. Birthday ko ngayon, bisita kayong lahat. Tara, inom tayo. Tama pala siya. Baka talaga kapatid natin siya. Si Xiao Tian? Ampong din ba ni tatay? Ate, nakita mo naman kanina. Pero sabi ni tatay, tunay na anak si Xiao Shan. At saka, pinalaki natin si Xiao Chan. Laging mabait at may respeto. Hindi siya gagawa ng ganito. Huwag kang mag-alala, sisirain natin ang reputasyon niya. Congratulations, Boss Lu, Lu Corporation. Ngayon ay sayo na. Ikaw pala ang sumira sa ate at second ate. Gusto mo pang kunin ang lahat ng yaman ng pamilya Lu, talagang ganit. Ano ang sinasabi mo? Walang nagsasalita ate, second ate. Impossible, hindi gagawin ni Xiao Chan ang ganito. Luli, baka nagkakamali ka. Anong nagkakamali? Hindi ako nagsasalita. Kapag nawala na ang peking to, maayos na ang lahat. Matutulungan ang pamilya Lu na bumalik ang swerte, tapos na ang misyon ko. Makakaakyat na ako sa langit. 5 ulog na damit ng araw. Tigil. Ano ba ang ginagawa niyo? Ginagawa ko lang ang nararapat para tulungan ang inyong pamilya. Susundan ko ulit. Hindi pwede. Louis, si Xiao Chan ay kasama natin. Nang mahigit 10 taon. Kahit hindi siya tunay na kapatid, tinatanggap namin siya bilang aming kapatid. Louis, kahit hindi tunay na anak ni Papa si Xiao Tian. Mahal pa rin siya ni Papa. Uunga ate, kuya, huwag ninyo. Paniwalaan ang sinungaling na to. Kanina pa niya gustong nakawin ang aking gintong relo. Dapat ninyo akong tulungan. Kadug mo. Nakita mo ang 3 nunal ko at. Alam mo ang totoo, ngayon binabaligtad mo pa. Anong 3 nunal? 8. Alam mo be, kuya? Alam ni Papa, pagdating niya malalaman na ang katotohanan. Umaasa ka sa matandang yon? Pag nakita niya ang kalupitan mo, kay Lu Tingyu, at kay Luaning, titingnan natin kung tatanggapin ka pa nila. Alam ko, may mga hindi pagkakaunawaan tayo. Kaya't mag-inuman na lang tayo para kalimutan ang lahat. Friede Kapi aring sumama. SA Birthday Party. Halika. Nilalason mo ang alak. Tanga ka ba? Akala mo maluloko mo ako? Sinong naglalason? Hindi ako naglalason. Palitan natin ng baso. Zeno KBA? Hindi mo karapat dapat na paglaruan ng kapatid ko. Saan ninyo dinala ang basurang pulubi na to? Ginaganito niya si Shetsian. At nanonood lang kayo? Tulong. Aray. Naku po, naibenta pala ang ate ko sa ibang bansa. Ginahasa, tinanggalan ng organo at ginawang halimaw. Mas mabuti pang mamatay. Buti na lang ako'y nag-artista lang ng buo. Anong pinagsasabi mo? Ate, wala namang nagsalita. Baka narinig mo lang.
Baka narinig ko lang ang iniisip ng loko-lokong to. Kahit iniisip lang, hindi dapat ganun ang sinasabi. Pulksdan ka. Naloloko mo ang ate at kuya ko, pero hindi ako. Ano man ang gawin mo, naniniwala ako kay Xiao-chan. Naku, wala ka ng pag-asa. Ano ba ng utak mo? Kaya ka naibenta. Sa ibang bansa at kinain ang bato mo, talaga namang karapat-dapat. Ate, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Xiao-chan, huwag kang mag-alala, habang nandito ako. Walang makakapanggago sa iyo, pulubing to. Hindi ba sinabi na may lason ang alak? Ziga. Patunayan ko sa kanya na hindi ka ganong klaseng tao. Panoorin mo, wala akong naramdaman. Parang nahihilo ako? Baka may lason talaga ang alak? Naku, ate, ang tapang ng alak, mabilis ka masyadong uminom. Samahan kita sa taas para magpahinga. Louie, okay lang ba si Ing? Paano naman okay? Siyempre hindi. Malakas na pampagana ang nasa baso, kahit baka hindi kakayanin. Lalo na si ate. Anong gagawin natin? Wala, sarili niyang desisyon yon, hindi ko siya pinilit. Sigurado ako may paraan ka para iligtas si Ing. Tulungan mo siya. Bakit ko siya tutulungan? Desisyon niya yun. Na maniwala kay Xiao-chan. Hindi, Vida. Louie, hindi ko alintana kung ano ang dahilan mo sa pagpunta sa Lu family. Kung hindi mo ililigtas si Ying, hindi mo makakamit ang layunin mo. Ikaw. Dalhin mo ako kay ate. Tara, bilis. Ate, magpahinga ka muna, babalikan kita. Kayong dalawa, alagaan nyo si ate. Tapos ibenta sa ibang bansa. Gusto ko siyang mawala ng tuluyan. Bilis, ito ang kwarto ni Ing. Wisit, dinala ni Lu Xiaoshan si Ing. Saan dinala ni Lu Xiaoshan si Ing? Delikado, may peligro si ate. Nawala na naman. Zenoka, gusto mong mamatay? Ate, okay ka lang? 8. Bigyan mo ako, bilis. Ate, hindi pwede yan, hindi talaga pwede. Hindi mo pwedeng sirain ang aking puso. Bigyan mo ako, kahit anong gusto mo ibibigay ko. Sino ang makakatiis nito? Kahit gaano kalakas ang puso ko, hindi ko kakayanin. Wala naman tayong dugo. Hindi rin naman tayo tunay na magkapatid, hay. Hayop, bitawan mo ang kapatid ko. Tigil. Sinasabi ko, si ate ang unang lumapit, naniniwala ba kayo? Maniwala ka sa lelang mo. Hindi mo ba sinabing may peligro ang kapatid ko? Nasaan ang peligro? Ikaw ang pinakamalaking peligro. Ayos kaya pala nagmamadali ka. May balak ka pala sa kapatid ko. Masama ang intensyon mo, ha? Ek, Ang lupit, parang nahulog ako sa ilog pasig at hindi na makaligo. Ying Ying. Anong nangyari sa kanya? Lason sa puso. Nasuklam siya sa pagsinta. Kung hindi maagapan, baka mawala pa ang buhay niya. ano nang gagawin natin? Ako lang ang makakalunas. Sakripisyo na lang ako. Walang haya. Manyak ka. Anong ginagawa nyo? Gumagawa ako ng gamot para sa kanya. Marurumi ang isip nyo. Hindi ko naman gagamitin ang katawan ko. Para palabasin ang init. Dalagin din pa ako, mahigit 20 taon. Ayokong masayang yon. Bakit ka nagubad? Gumagawa ako ng gamot para sa kanya. Hindi nyo maintindihan. Panoorin nyo. Heto na. Hila binti, dilat mata na gamot. Yan ang tawag mong gamot pang lunas? Hindi mo naman ibibigay ang kutot libag sa katawan mo. Para pa kanin sa aking kapatid, di ba? Ang aking kataway puno ng kayamanan. Itong hila binti, dilat mata na gamot. Hindi lang panlunas, kundi gamot sa lahat ng sakit, nakakapagpagaling ng pilay. At pampaganda pa. Mahal ito at bihira makita. Malaki ang sakripisyo ko dito. Sandali.
Pampaganda? Paano ito kakainin ang laki? Ako na ang bahala. Tumayo ka. Kakalunas ko lang sa'yo, bubog na ang inabot ko. Ako ang nagligtas ng buhay mo. Manyak, hinahasa Montag ako. Ying-ying ang nangyari kanina. Wala ka na bang naalala? Nandito rin kayo? Naalala ka o lang? Nang ihatid ako ni Xiao Chan sa kwarto, nawala na ako sa sarili. Pagkagising ko, nasa kandungan na nitong manyak. Anong nangyari bago kami pumasok? Hinalay Montag Bia ang kapatid ka o? Magsalita. Isusumpa ko sa Panginoon. Ganito kasi yon. Di magtatagal, ang yaman ng Angkan Lu ay mapapasa akin na. Ha 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 ha. Gino, Gino. Ha ha ha, Zarap. Kayong dalaway sinwerte na natikman ang lasang dalagang anak ng Angkan Lu. Kayong dalaway sinwerte na natikman ang lasang dalagang anak ng Angkan Lu. Ginoo, nabigo kami. Ano? Halika, halika. Pinagawa ko sa inyo na lutasin ang babaeng nainom ng pampainit. Hindi niyo magawa? Ginoo, malapit na sana. Biglang may lumabas na lalaking suot ang sirang kasuotang pampal. Marunong ng mahika. 2 hampas lang, napaurong kami. Si Louie na naman, sinira na naman ang plano ko. Teka muna. Sabi mo pumasok si Louie sa kwarto? Oo. E di siguradong nagkantutan na sila ng ate ko. Apag nalaman to ni Lolo. Kahit anak ka pa niya, hahaha, wala na siyang magagawa. Hindi na siya pwedeng manatili sa pamilya Lu. Swerte ka o talaga. Yung master, ano ang susunod nating gagawin? Tara. Hulihin natin sila. Ganito ang nangyari, naiintindihan nyo ba? Imposible. Hindi gagawa ni Xiao Chan ng ganyan. Magkasama kami ni Xiao Chan mula pagkabata. Hindi niya ako pwedeng saktan. Gising ka nga. Kung hindi dahil sa akin, patay ka na sana sa lason. Sabi mo may laso ng alak. Bakit ako okay lang? Siyempre dahil kinain mo ang aking extend leg and stair pill. Ano yun? Yung bola-bola kong gawa sa dumi. Ay, cow. Papatayin kita. Ate, ililigtas kita. Utang mong tao. Hinahalay mo ang ate ko. Xiao Chan, okay lang ako. Lang. Paano nangyari yun? Nilagyan ko ng malakas na pampagana yung alak, bakit siya okay lang? Nadidismaya ka no? Anong malakas na pampagana? Hindi ko alam yun. Utang mong kulubi. Huwag mo akong pagbintangan. Xiao Tian, ikaw. Ate, hindi akin yung gamot na yan. Siguradong gawa ng putang mong taong to. Siya. Nagsisinungaling siya tungkol sa akin. Ang bibig mo mas matigas pa. Sa shell ng 1,000-year-old turtle. Anong gagawin mo? Ito ay truth-telling talisman kapag idinikit ko sa'yo. Magiging totoo na ang sasabihin mo. Ano ang ginagawa nyo kanina sa kwarto? Gusto naming lapitan ang third yung miss ng pamilya Lu. Sino ang nag-utos sa inyo? Zia. Lasing ang ate ko. Pinapunta kita para alagaan siya. Anong ginawa mo sa kanya? Yung master, nadala lang kami ng kasakiman. Pakiusap, patawarin mo na kami, patawarin. Ate, ano ang gagawin natin sa mga hayop na to? Palisin na natin sila. Umalis ka. Shetzian, Salamata. Ate Tres. Ikaw ang tunay kong Ate Tres. Paano ko hahayaang apiin ka ng iba? Nakaka-stress ka. Wala nang pag-asa to. Anong klaseng utak ba yan? Kaya pala naibenta sa abroad para putulin ang bato. Talagang deserve mo yan. Kadiri, Shetzian ay hindi. Tama na.
Tapusin na natin to. Buti na lang hindi nasaktan si Yingying. Malapit na ang birthday party ni Xiao-chan. Pag-usapan natin mamaya ang iba pang bagay. Huwag dapat malaman ni Louie na nakinig tayo sa kanyang inisip. Palisin ko tong albularyo sa Lu family. Hindi ko hahayaang sirain niya ang birthday ni Xiao-chan. Hindi pwede. Kailangan ko pa siya para sa eternal youth ko eh. Kung totoo ang sinabi ni Louie, siya ang tunay na anak ng Lu family. Paano natin siya paalisin? Sa birthday party, tanungin natin si Tatay para malaman ang totoo. Emga binibini, emergency. Biglang hinimatay si Tatay. Matanda ka na. Pag namatay ka, wala nang makakaalam ng katotohanan. Ako pa rin ang tunay na anak ng Lu family. Dr. Wang, ano ba nangyari sa tatay ko? Kaninang umaga ayos pa siya, bakit bigla na lang hinimatay? Malubha na ang puso ni Jilu, mahina ang pulso. Sa loob ng kalahating oras, ay maaring pumanaw na. Wala na akong magagawa. Maghanda na kayo para sa libing. Hindi. Kaninang umaga ayos pa si tatay. Bakit bigla na lang mamamatay? Baka hindi ka magaling na doktor. Hindi mo kayang gamutin si tatay. Ate Tres, siya ang kilalang Dr. Wang ng Dachia. Henerasyon ng pamilya nila. Kung sinabi ni Dr. Wang Zhongjing na ganito na si tatay, Wala na ba talagang pag-asa? Mawawala na ba si tatay? Ile. Aray. Ang yabang mo magsalita, tapos namatay pa rin ang pasyente. Ikaw pa ang tinatawag na doktor. Zeno, tu? Mga salita mo ay parang hangin lang. Pwede kang magsinungaling. Pero, wag mong hamunin ang kakayahan ni Dr. Wang. Ibig mong sabihin, kaya mong gamutin si tatay ko. Swak. Kaya ko nga talaga. Nakakatawa ka. Isang manggagaway lang, nag-angas pa kay Dr. Wang. Tanungin natin sila, maniniwala ba sila sa'yo? Naniniwala ako. Ate Dos, naiintindihan ko na gusto mong tulungan si tatay. Pero, Oo nga, tulong mo nga si tatay. ate, bakit ka sumasabay sa kanya? Isa lang yang manggagaway. Ano ba ang gagamitin niya para magligtas? Zalamangka? Luko-luko na kayong lahat. Sa buong buhay kong pagdodoktor, hindi pa ako nakakita ng mga taong walang respeto sa medisina tulad ninyo. Kung ang salamangka ay makakapagpagaling, eh bakit pa kailangan ng doktor? Katangahan. Walang kwenta. Louie, hindi ba marunong ka ng medisina? Hindi ba marunong kang sumalamang ka? Hay, bilisan mo. Gawin mo na yung extend leg and leg pill. Gawin mo na. Ate, konting delikadesa naman. Naipasa ko na lahat ng dumi ko kay third sister. Kahit balatan mo ako, wala ka talagang makukuha. Nakikiusap ako, iligtas mo si Papa. Pakiusap. Sige, second sister, tignan ko muna ang kalagayan ni Papa. Walang sakit si Papa. Nilason lang siya, kaya't may sumanib na sakit. Kailangan ng pagmamahal ng tunay na dugo para maalis ito. Kalokohan. Sabi mo may sumanib na sakit, eh may sumanib na sakit. Mukhang ikaw ang may pakana nito. At sasabihin mo pa, pagmamahal ng pamilya, mukhang nagkakalat ka lang ng kung ano-ano. Tatlong ate. Naniniwala ba kayo sa kalokohan ni Louie? Xiao-chan, kaming tatlo ay ampon lang ng pamilya Lu. Ngayon, ikaw lang ang tunay na kamag-anak ni Papa. At ang pagmamahal mo lang ang makakapagligtas sa kanya. Kahit nakakatuwa ang sinabi ni Louie. Pero subukan mo naman. Bilisan mo. Yung Master Lu, bigyan mo lang siya ng kaunting dugo. Mga manggaganso lang yan. Hindi. Hindi pwede. Talagang sinasadya nila to. Kapag ginamit ang dugo ko at hindi gumising ang matanda, mabubuko ako. Bakit hindi? Xiao-chan, ayaw mo bang iligtas si Papa? Hindi yon. Sabi ng doktor, grabe ang anemia ko. Bawal akong magpadugo. Hindi mo kaya o ayaw mo lang? Anong ayaw ko? Sige, kunin niyo ang dugo ko. Pero kung hindi siya gumaling, kayo ba ang sasagot? Peking tao, peking tao. Yan ang dahilan mo para hindi ka mahalata. Sayang, ang tatlong ate, isa-isang tanga. Hindi man lang nila nakikita to. Louie, hindi mo ba sinabi na tunay ka ring kapatid? Eh di pwede rin gamitin ang dugo mo para iligtas si Papa. Sa lahat ng nandito, ang dugo ko lang ang makakapagligtas kay Papa. Di gawin montag na. Hindi ba naniwala kayo? Nasilusyon siya ng tunay na yung master. Siya ang magligtas, ikaw ang magligtas. Sa panahon na to, ano pa ang pinag-aalala mo? Iligtas mo si Papa. At malilinaw na ang lahat. Tama. Ay na, bakit hindi ko naisip yon? Sino ba talaga ang tanga? Naku, Tod Salamanca, tua. Langit at lupa, dugo ang gabay, alisin ang masama, sugpuin.
Ayos na. Matatag at malakas ang pulso. Mamula-mula at kumikinang ang mukha. Ayos na. Gumaling na talaga si Patriarch Lu. Ang ganda, baka naman. Ang batang taoista na ito, talagang nagpakita ng mahika. Et pinagaling si Patriarch Lu. Ha ha ha. Kahit mahika nakakapagpagaling, sa buong buhay kong pag-aaral, ano pa silbi ng aking medisina? Luyi, ikaw talaga ang kapatid ko. Ang ganda, kapag nagising si tatay, siguradong masaya siya. Ate, Ditse, huwag kayong maloko sa kanya. Sa tingin ko, ito ay kanyang sariling direksyon at pagganap, isang magandang palabas. Anong laman ng buto at laman ang makakapagpalayas ng demonyo? Sa tingin ko, ang dugo ninyo ay pwede rin. Tama, ate, Ditse, magising kayo. Kung talagang tunay na anak ng pamilya Lucy Louie, edi sana ginamit niya ang sarili niyang dugo para iligtas si tatay. Bakit pa niya pinilit si Xiao Guan? Sa tingin ko malinaw na gusto niya. Lokohin tayo at pagdudahan natin si Xiao Chan. Oo, tama. Ayos, walang basihan, pero kayo ang magaling dito. Ang tatlong ate ko ay hindi tanga, pero ang pag-isip nila ay hindi normal. Sana hindi ko na lang ginamit ang Shen Sui Denyan Wan para iligtas ka. Ikaw, ang sinasabi ko ay totoo. At bakit hindi pa nagigising si tatay? Dr. Wang, bakit ang tatay ko? Hanggang ngayon ay hindi pa nagigising. Ay, huwag mo akong tanungin sa harap ng taoistang ito. Ang aking medisina ay paang isang maliit na insekto sa harap ng langit, AM. Luyi, ano pa ang masasabi mo? Masamang kulto, ipakita mo ang tunay mong mukha. May konting kakayahan, sa susunod na pagkikita, diretsuhin na kita. Nagising. Tatay, kamusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Medyo nahihilo lang. Tatay, si Luyi ang nagligtas sa iyo. Ikaf ay. Mahal, sa tingin ko, hindi mawawala ang ating anak. Tingnan mo ang tatlong nunal na ito, ang lilinaw. Hahaha, kahit mawala, makikita rin. Ikaf ay. Tatay, kilalanin mo ako bilang iyong tunay na anak. Biro lang, bata ka pa. Paano mo ako nailigtas? Patriarch Lu, talagang siya ang nagligtas sa iyo. Ako ay mahina ang kakayahan, hindi magaling sa medisina. Alis na ako. Kahit niligtas mo ako, hindi siya dapat basta-basta mag-angkin ng kamag-anak. Ang anak ko ay si Lu Xiaochen. Ano? Diyos ko, wala bang matalino sa pamilya Lu? Kaya pala naghihina. Akala ko matalino itong tatay ko. Akala matalino, hangal pala. Nagpalaki ng anak ng iba ng 20 taon. Ni hindi man lang alam. Wala nang pag-asa. Ang narinig ko kanina, sa loobin nitong batang ito, HMP. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Tatay, hindi mo ba napapansin kamukha ka ni Luyi noong? Kabataan mo. Ano naman kung magkamukha? Maaming magkakahawig sa mundo. Baka dahil magkamukha, nagpapanggat sa aming pamilya Lu. Tama, si tatay. Nadaya na niya sina at second sister. Akalay si Xiao Chan ang tunay na anak ng pamilya Lu. Anong duda dun? Nakakagalit. Kung hindi lang para sa aking pag-akyat. At pagputol sa mga kanikala ng mundo. Ayoko nang makialam sa mga gulo ng pamilya Lu. Ayos lang yan. Tingyu, bigyan mo ng 5 milyon bilang. Pasasalamat sa pagligtas ng buhay. At talayasin na sa pamilya Lu. Hindi pwede, tatay. Kung tunay na anak o hindi. Pag na-test na lang para sure. Tama, si tatay. Hindi kailangan. Luyi, huwag magmatigas. Hindi mo ba gustong malaman ang tunay mong pagkatao? Huwag kang mag-alala kahit hindi ka. Tunay na anak, kukunin kitang ahente ko. Hindi na kailangan pumunta sa ospital. Dito na. May kakilala ako sa itaas at ibaba. Ako na ang magpapatunay. Huwag kang magbiro. Ikaw na nag-aaral ng taoismo. May ganitong high-tech na pamamaraan? Lenny. Anong gagawin mo? Ikaw ang nang-api kay Xiao Chan. Kapag ginamit mo ang black magic na yan, hindi kita patatawarin. Luyi, wag kang mag-astang. Kapag nagpatuloy ka, walang magandang idudulot. Alamin mo, ang pamilya Lu, hindi mo basta-basta maaring awayin. Kawawa naman at may ganitong ama. Si Lu Xiaoshan, masama ang ugali. Siya ang dahilan ng pagbagsak ng pamilya Lu. Pinagtatanggol niyo pa siya. Hahanapin ko ang ebidensya. Para mapatunayan ko sa inyo. Luyi, anong kalokohan na naman? Tu, mga panluloko Montag lang. Yan,
Wag mong akalaing maluloko monta kami. Mga ninuno, may masamang loob na naninira sa pamilya Lu. Tulungan niyo akong patunayan ang aking pagkatao. Sinong walang hiyang gumugulo at isinama ako sa katawan ng babae? Pasensya na, matanda. Dalagang tandang ako. Malakas ang loob, kaya ikaw na lang sa second sister. Brut ka beana beren ka? Hindi mo iginagalang ang ating mga ninuno, tapos gusto mo tulungan kita? Walang chance. Ay, huwag na huwag. Sige na, mali na ako. Mali na ako. Master, usap tayo na maayos. Sabihin mo sa matandang to kung sino ang tunay na anak ng pamilya Lu. Para lang sa ganitong maliit na bagay, hinila mo pa ako mula sa lupa? Walang utang na loob na apo. Master, titingnan ko na ang kapalaran natin. Master, ikaw ang tunay at purong dugo ng pamilya Lu. Wanning, huvak kong magyalaw. Sinong nagugulo? Ganito na lang ba kabastos ang mga kabataan ng pamilya Lu ngayon? Hey naku! Tika muna. Ikafpa yung bata na si Luming? Tigil na. Nagugulo ka sa tatay mo? Gusto mo ba ng palo? Waning, anong ginagawa mo? Ede, nawawala ka na ba sa sarili mo? Para lang suportahan ang demonyong pari na to. Sinaktan mo pa ang tatay. Walang hiya na apo. Ilang dekada na tayong hindi nakita. Hindi mo na ako kilalang lolo mo? Anong sinabi mo? Lolo ka pala? Lolo, Si Luming yon, di mo naalala. Noong bata ka't nahulog ka sa bato, umiyak ka ng umiyak, at may natirang peklat sa puwet mo na kasing laki. Engi Mangkok. Ay naku, tama na, tama na. Naniniwala na ako, Lolo, ikaw talaga ang lolo ko. Lolo, bakit, di ika na lang? Nagpapahinga sa ilalim? Bakit ka pa umakyat dito? Dahil sa katangahan mo, hindi mo pa nga kilala ang sarili mong anak. Ngayon ko lang sasabihin sa'yo, si Louie ang tunay mo. ENAK. Salamat sa gabay mo, Lolo. Naiintindihan ko na. Naku, Lolo. Baka nagkamali ka sa pagtaya. Vida bang ulitin Montag? Lumayo ka es akin. Puno ka ng masamang aura. Halatang marami kang kasalanan. Dahil sa'yo, nahihirapan ang buong pamilya Lu. Luming, mag-ingat ka sa sarili mo. Kapag hindi mo sinunod ang sinabi ko, baka gabi-gabi kitang dalawin, ha? Tumabi ka. Haha. Master, satisfied ka na ba? Ano nang nangyari sa akin? ang galing mong artista. Kanina, naniniwala nan gazi papa. Pero paano mo nalaman na may peklat si papa sa puwet na? Kasing laki ng mangkok. Ano ba yan? Kanina, hindi ba sinapian ka ng lolo? At sinabi mong si Louie ang tunay na anak ni papa. Tama. Kanina, ramdam ko talaga na sinapian ako ng lolo. Naniniwala na ba kayo ngayon? Kumusta? Hindi ba magaling ang acting ko? Sa susunod, sabihan mo agad ako kung hindi. Ano na mangyayari kapag nahuli tayo? CJ. Tatay, huwag kang magpapalinlang sa salamang ka na manggagaway na ito. Naluluko ka na. Tama si tatay, kung totoong may kaluluwa ang lolo sa tuhod. Sa ngayon ay nailibing na at na-reincarnate na, imposibleng nandito pa sa ilalim ng lupa. Oo nga. Ang tanga-tanga mo talaga, wala ng pag-asa. Hintayin mong galawin ka ng ninuno mo. Si tatay, tinatakot niya na naman ako. Sige na. Para sa akin, hindi talaga ako makapaniwala sa ganitong paan. Masyadong kakaiba at hindi ka panipaniwala. Louie, umalis ka na. Tatay, hindi ka ba natatakot na dalawin ka ng lolo sa tuhod mamayang gabi? Ako. Tatay, manager ko na ngayon si Louie. Kung paalisin mo siya, sasama ako sa kanya. Tama na, Vanning. Kahit na si Louie ay totoong anak ng pamilya Lu o hindi, siya ang nagligtas kay tatay. Sa makatuwid, hindi dapat siya palisin. Hayaan muna nating manatili siya. Tungkol naman sa kanyang pagkakakilanlan, hintayin na lang natin. Nagumaling si tatay at magpad na test. Malalaman din natin ang katotohanan. Heis. Si. Oy.
Huwag mong isipin na panalo ka na. Sa loob ng 3 araw, papaalisin kita sa pamilya Lu. Kung hindi lang ako pinigilan ng pamilya Lu, matagal na kitang. Ginawa kong abo sa kidlat ng aking panalangin. Ito ba ang pakiramdam ng pagiging isang hari na napasubo sa isang masamang babae? Ate, anong ginagawa mo? Kapatid mo ako. Minsan, Pinsan man, kapatid pa rin. wala namang dugong nagbubuklod sa atin, pwede tayong magkasintahan. Parang hindi maganda yon. Namo ang itabha. Ay, mali. Kaya siya John, pabilis na utos. Manatiling malinis ang puso. Hala, hala. Nasira na ang aking pagiging dalisay. Louie, bakit dalisay ka pa rin sa iyong edad? Gusto mo ba ng tulong mula sa ate mo? Hindi na, hindi na. Mas mainam na dalisay. Itinuring kitang kapatid, may masamang balak ka pala sa akin. At saka, malaki ang dibdib mo, ngunit maliit ang utak, mainitin ang ulo. Isa kang tunay na maldita. Sino ba magkakagusto sa ganyang babae? Bilang manugang, siguradong abusuhin ka. Pero sabihin na natin, ang ganda ng pakiramdam nito. Ikaw, walang hiya. Sinong tinatawag mong maldita? Louie. Louie, hindi naman siya masungit, ang lambing niya tingnan. Mew, Ate, maliligo muna ako. hindi pwede. Sabi ko sa'yo, hintayin mo ako para maghilot. Yung Shen Tweedingen 1 para sa walang katapusang kagandahan. Para sa isang artista tulad ko, napaka-importante nito. Ang Shen Tweedingen 1 ay ubod ng lakas na spiritual energy. Ayoko na ng walang katapusang kagandahan, sabihin mo sa akin. Kailan ko makukuha ang Oscar Award? Haha, Ano na? Ano na? Ano na? hindi pwedeng mabuko ang lihim. Ikaw, walang hiya. Sabihin mo na kung ano. Tote, Humanap ng pagkakataon. Napalayasin si Louis sa pamilya Lu. bakit? Hindi mo ba gustong malaman ang tunay na pagkatao ni Louie? Tatay, si Louie ang nagligtas sa iyo. Hindi ko alam kung sino talaga si Louis. Pero alam niya na may 3 nunal sa league ang anak ko. Ibig sabihin, may paghahanda siya. Kung gayon, si Louie ang tunay mong anak. Si Xiao Chan, wala namang 3 nunal sa league. Alyanga. Pero noong una, nang mamatay ang ina mo, dinala ko si Xiao Chan sa ospital. At pinatanggal ang 3 nunal sa kanyang league. Ah, ganon pala. Kaya pala hindi ka sigurado. Ang galing na ng teknolohiya ngayon. Hindi lang. Ang 3 nunal sa league ang pwedeng pekin, pati mukha pwedeng palitan. Kyle Angan kong makingat kay Louis. Natatakot ako na baka may masamang balak siya sa pamilya Lu. Pero, Alam ko ang ibig mong sabihin. Ang magaling na mga ngaso ay madalas magaling magkunwari. Ito ang pinaka nakakatakot. Nakatangyan ni Louis. tatay, hindi ako sang-ayon sa sinabi mo. Kahit ano pa ang mangyari. Dapat tayong magpadna test para malaman ang katotohanan. Sige, kung gusto mo talaga, magpa-test na tayo. Ting Yu. Napapagod ka na rin. Ramdam ka o. May nagbabantay sa pamilya Lu. Parang may paparating na bagyo. Hindi ko alam kung kakayanin pa ng pamilya Lu. Sabihin mo na sa akin. 8. Ate, hindi mo naman siguro gustong maging boyfriend mo ako. Ano biayang inisip Montag? Gusto ko lang itanong. Yung mga inisip Montag, totoo ba lahat yun? Paano mo nalaman kung ano ang nasa isip ko? Baka naman kaya nyo. Ah, hindi. Ang gusto kong sabihin. Tumpak ba ang paghuhula mo? Bawat salita mo ay puno ng paghamak sa akin. Isa akong henyo sa pagdadalang tao, malapit na akong umakyat sa itaas. Kung hindi lang dahil. Hindi na, wala na.
Kung hindi lang dahil sa inyong mga pabigat, matagal na sana akong umakyat. Ikaw, E di hulaan mo ang kapalaran ng pamilya Lu. Ang pag-asa at pagbagsak ng isang pamilya ay masyadong malaki kung ipipilit kong hulaan. Mababalik sa akin ang masamang epekto. E di hulaan mo ang kapalaran ko. Ate, maganda ang kapalaran mo, sagana sa pera. Ano ba yan? Kahit na nasira ko na ang 5 Ghost Transport Technique. Bakit hindi pa rin nawawala ang panganib ang kumpanya ni ate? Malapit na namang malubog sa bagong krisis sa utang. Baka talagang wala ng pag-asa ang pamilya Lu ngayon. Louie, ako. Mapipilitan pa ba akong mag-shoot ng boat? May pag-asa pa bang makuha ang Oscar Best Actress? Siyempre, Best Actress ang feature ni Second Sister. Pero may Best Actor na ngayon sa bahay na nag-artista. Sino ang nag-aartista? Lu Shaoshan sa Rooftop. Ate, second sister, nakita niyo ba si Shaotian? Sa rooftop, dalian niyo sa rooftop. Gusto kong makita ang Oscar level na acting. Alam kong lalabas ka. Ano ba tong ginagawa mo? Hindi ba't marunong kang manghula? Hulaan Montag. Hindi na kailangang lumaban sa'yo. Ang interesante mo, taong patay na. Bakit ka lumabas? Alam mo ang identity ko, tumigil ka na, malalantad ka rin. Siyempre alam ko, kaya naghihintay ako dito para bigyan mo ako ng chance. Marami akong nagawang mali noon dahil wala akong choice. Pero ngayon, gusto kong maging mabuting tao. Bilang isang nagdadalang tao, kapag may nakita akong hindi tama dahil kasali ako dito, hindi ko hayaang makatakas ang kahit na sinong masamang tao. Mabigat ang kasalanan mo. Gusto mong magbagong buhay. Tanungin mo ang langit kung papayag. Gusto mo akong mamatay. E di mamatay na ako. Tigil. Louie, alam ko na ang mali ko. Pakiusap patawarin mo ako. Aalis na ako sa pamilya Lu. Pasensya na, alam ko na ang mali ko. Schätzchen, okay ka lang? Louie, ano ba ang gusto mong gawin? Papatay ka ba? Nadapa lang siya. Ano ang kinalaman ko doon? Schätzchen, ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo ng diretso at ang bahala sa'yo. Namimiss ko si nanay, kaya naisip kong pumunta sa rooftop para magsunog ng papel para kay nanay. Pero si Louie, nang hindi ako handa, sinubukan niya akong itulak pababa. Ano? Gago, ano ba talaga ang gusto mo? Shinging, huwag muna tayong pagdalos-dalos. Alamin muna natin ang totoo. Ete, hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin itong taong hindi natin kilala, kitang-kita na ang nangyari. Hindi mo akin aminin? Hindi ako ayaw umamin pero sa tingin ko may iba pang dahilan. Ete, ganon din ba ang inisip mo? Ate, huwag na, kung ayaw nila sa akin. Gusto nilang mamatay ako. E di mamatay na ako. Wala naman akong silbi. Schätzchen, huwag ganon, kahit anong mangyari. Ako ay nasa iyong panig. Grabe, sayang hindi ka artista. Hindi ka bagay sa Oscar, kulang pa. Hanggang ngayon nalalait ka pa, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Humingi ka ng tawad kay Xiao-chan, tapos umalis ka na sa pamilya Lu, pwede kitang patawarin. Louie, bakit siya magsusorry? Wala naman siyang ginawang mali. Bakit siya magsusorry? Ete, hindi ka makatarungan, namimiss lang ni Xiao-chan si nanay. Gusto lang niyang magsunog ng papel. Ano ang mali doon? Kailangan ba siyang tratuhin ng ganito ni Louie? Magsunog ng papel. Ni hindi niya maalala ang birthday ng nanay niya. At magsusunog ng papel na walang pusporo. Malinaw na ito ay peke, ikaw lang ate. Ang takang hindi makakita. Ate, huwag na, hayaan mo na akong mamatay. Ikaw. Bakit Montag ako hinayan? Schätzchen. Nagdala ka ba ng pusporo para magsunog ng papel para kay nanay? Siyempre naman, dala ka o. Talaga? Pakita mo nga sa amin. Ate, hindi na kailangan yan. Xiao-chan, kung para kay nanay ang pagsusunog ng papel, kasama din kami doon. Ilabas ang apoy, sabay-sabay tayong magsunog bilang pag-alala kay nanay. Naku, nagmamadali akong lumabas kaya nakalimutan kong magdala ng apoy. Luli, tama ka na naman. Ang galing talagang umarte nitong tao. Parang Oscar-winning actor. Ate, ano ba ibig mong sabihin? Nakartalang ba ako? Peke ba ang dugo sa ulo ko? Tama si Ate, wala talagang dala si Xiao-chan na apoy. Pero tuturin na inapizia ni Louie. Bahala na, dapat umalis si Louie ngayon din.
Si Louie sasama sa akin. Tama na, alamin ko ang totoo sa bagay na ito. Binigay na sa akin ni Papa ang buhok niya. Ipapadala ko para sa ENA test. Kapag lumabas ang resulta, malalaman na natin ang katotohanan. Tara. Xiao-chan, huwag kang mag-alala. Kapag lumabas na ang ENA test, mawawala na ang mga tsismis. Pagdating ng panahon, ipapapasensya ko sina at Vincent. S.A.I.O. Lutinyu, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Huwag mong sisihin ang sarili mo kapag wala na akong awa. Malapit na maputol ang cash flow ng kumpanya. Bahala ka kung anong gagawin mo. Kunin mo agad ang pera. Xiao-chan, bakit ka nandito? Ate, alam kong malapit na maputol ang cash flow ng kumpanya. Gusto kitang tulungan. Nakausap ko na si Long Ao-chan, ang underground king ng Jiangcheng. Kung tutulong siya, makukuha natin ang utang. Ano ang kailangan? Gusto lang niyang makita ka. Nakaayos na ang lahat. Sundin mo na lang. Sige. Oy, ikaw ba ang panganay na anak ng pamilya Lu? Ang ganda mo talaga, parang diyosa. Tara, umupo ka. Kuya Long, talaga bang matutulungan mo akong makuha ang pera? Walang problema. Madali lang yan. S.A. Jiangcheng. Walang hindi sumusunod sa akin. Tulad ng sabi nila, ang dragon ay lumilipad sa siyam na langit, nakatingin sa lahat. Ako ang pinakamataas. Pero Hija, hindi pwedeng libre lang ang tulong ko. Dapat tayong mag-inuman. Mas magkakilala tayo. Tara, samahan Montag ako. Oy, Salamat muna, Kuya Long. walang problema. Ang galing mo uminom, girl. Ha ha ha. Dragon, oo, ikaf na bahala. Huwag kang mag-alala, Young Master Lu. Sisiguraduhin kong masasaapan siya, at hindi na muling lilitaw. S.A. harap emaw. Dahan-dahan ling, Dragon. Virgin pa ang ate ko. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kapag may pagkakataon na makakain ng magandang babae, bakit ko pa hihindihan? Miss Lu. Matagal na kitang ninanais, hahaha. Nasaan S.I. Xiaotian? Zia, hinding-hindi mo na siya makikita muli. Anong ginawa mo kay Xiao-chan? Mas mabuting unahin mo ang sarili mo. Hala, may panganib ang ate. Masamang tao ka. Bitawan mo ako. Ang Bango Montag. Tulong. Louie, tulungan Montag ako. Sino pa man ang dumating, walang makakapagligtas sa iyo. Ngayon din gagawin kita. Sinasabi ka o. Kahit mawalan ka ng malay, gagawin pa rin kita. Eh, Sino kang pulubi na nanggugulo sa akin? Gusto mong mamatay? Emgata. kapag ginawa mo ang ate ko, tapos ka na. Alam mo, takti akong sino ako? Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ko. Suntukin ninyo. Bali. Ikaf, pinali Montag ito. Dragon, ang lalaking ito, halimaw siya. Halimaw ang ulo mo. Malakas lang siya ng konti, pero marami tayo. Hindi tayo matatakot sa kanya. Zabay-zabay tayo. Kahit laway lang natin, malulunod siya. Sige. Bastos na bata. Ang galing mong lumaban.
pero kailangan ko na talagang kumilos. Gagawin kitang basag ulo. Tumigil ka. Isang hakbang pa, babarilin kita. Kahit gaano ka kagaling, kaya mo bang harapin ang bala? Anong panahon na? Akala mo ba suntok lang ang gagamitin ko? Sa iyo? Tanga, mamatay ka na. Ikaw, hinuli mo ang bala? Hindi, ito. Nakita ko na ang humahawak ng patalim, pero ngayon lang ako nakakita ng humahawak ng bala. Huwag kang lalapit. Kuya, mali ako. Hindi ko nakilala ang iyong kapangyarihan. Pasensya na po, kahabagan ninyo ako. Alin sa mga kamay mo ang gumalaw sa ate ko? Bala po ako ginapa. Kanina pa lang, susubukan ko sanang tulungan ang iyong miss. Tapos bigla kayong dumating. Kung ganon, sisirain ko lahat ng limbs mo. Hoy, huwag. Ako. Ito yung kamay na ginamit ko kanina para tulungan ang ate. Tinanggal ko lang ang sapatos ng iyong miss. Sandali, kuya. Ito yung kamay na ginamit ko kanina. Hinawakan ko ang iyong miss. Huwag na kayong mag-abala, ako na ang bahala. Kuya, satisfied na ba kayo? Lumuhod ka at sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. Sabihin mo sorry sa bawat sampal, tapos patawarin kita. Mali ako. Pasensya na, mali ako. Pasensya na. Mali ako. Pasensya na. Mali ako. Nawala na. Tuloy mo ang pagsampal. Diyos ba ito? Mali ako. Louie, Boss Lou, gising na po kayo? ito yung opisina ko. Paano ako napunta rito? Nagtatawa lang po ba kayo? Ang ibig kong sabihin, sino ang nagdala sa akin dito? Ah, di ko alam. Kakapasok ka ulang. Nakita ko lang kayong natutulog sa sofa. Ganon ba? Mauna na po kayo. Sino ba talaga ang nagligtas sa akin? Yang Master Lou, narito po ba kayo para kay Chairman Lou? Simulan gayon, si Luting Yu. Hindi na siya lalabas sa Lou Corporation. Lahat dito. Pati ang kanyang opisina ay akin na. Louie, Ate. Ate, bakit ka nandito? Yang silong out yan, parang kenta. Di mo lang nagawa kung simpleng bagay. Bakit nakalabas na naman siya? Tapos na tayo. anong sinasabi mo? Hindi ba dapat ako narito? Hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Ah, ako yon. Ate, gising ka na. Louie, Lou. Sana si Louie na lang ang nagligtas sa akin. Xiao-chan, anong sinabi mo kanina? Ah, ate, sinabi kong ako ang nagligtas sa'yo. Pagkagaling ko lang sa CR, nakita ko si Long Ao-chan. May masamang balak siya sa'yo, kaya naglakas loob ako. Ako ang nagligtas sa'yo. Ang kapal ng mukha, nagnakaw ng credit. Ikaw ang nag-setup kay ate, tapos nagpapanggap ka pang mabait. Talagang Oscar-worthy ang acting mo. Pwedeng ikwento mo kung paano mo ako niligtas. Ah, noon kasi. Ang galing ng acting, halos maniwala na ako. Ate, anong sinasabi mo? Vala, Xiao-chan. Medyo pagod ako, umuwi ka muna. Si. Ikaw, stay. Ate, hindi ba magpapahinga ka? Para lang mapawi siya. Louie, Lou. Bakit hindi mo sinabing ikaw ang nagligtas sa akin? Hindi importante kung sino, basta safe ka. Louie. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Gasto Kong. Paano kita pasasalamatan? Naku, ate, hindi ba gusto mo rin maging girlfriend ko? Pero grabe ang katawan, pareho lang kay ate. Gusto rin?
Siguro si Lu Wanning yang malandi. Hindi, kailangan kong mauna. Virgin KPA. Tulungan kita. Ang hirap ng mundo, pagbaba ko, mawawala na ba ang virginity ko? Hindi na mapoprotektahan? Ganito ang test, sino kaya ang makakatiis? Kung hindi kaya, huwag na lang. Tumigil ka. Lutinyo, hinigilan mo pala si Louie nang walang paalam. Wala ka bang moral na values? Luwaning, huwag mong isipin na. Hindi ko alam ang plano mo. Nauna ka nang humila kay Louie. Moral values pa ang pinagsasabi mo. Wala kaming relasyon. Parang may relasyon tayo sa sinabi mo. Ang online tayo sa Lu family. Bahala na, akin si Louie. Hindi, akin si Louie. Kung pareho tayong gusto, fair competition na lang. Sige, mas mahaba legs ko, advantage ko yan. Mas malaki dede ka o. Ikaw. Tumigil ka. Haha, ano ba yan? Nadali pa ako ng ganitong sitwasyon. Maganda naman ang dalawa. Hindi, isa lang ang pwede mong piliin. Ang pipiliin ko, mananatili akong malinis. Umalis ka. Ate, ano nang nangyari? May problema ang pamilya Lu. Huwag kang mag-alala, andito ako. Walang mangyayaring masama sa pamilya Lu. Talagang iniligtas niya ako mula kay Long Ao-chan. Nagbago na ang kapalaran ko, kaya siguro. Kaya niyang baguhin ang kapalaran ng pamilya Lu, ang problema ng pamilya Lu. Talagang si Lu Xiaochan ang may kasalanan. At hindi. Ano nang ibig mong sabihin? May mastermind sa likod ni Lu Xiaoshan. Kailangan natin mag-isip ng paraan para mahuli natin ang mastermind sa likod niya. Ano nang dapat nating gawin? Si Lu Xiaochan na ito. Gusto lang niyang kunin ang yaman ng pamilya Lu, pero hindi ko siya bibigyan ng gusto niya. Sa susunod na linggo, magkakaroon ako ng press conference. Ililipat ko ang lahat ng shares ko sa Lu Group. Kay Louie lahat. Ate, kasama ako. Ililipat ko rin ang shares ko kay Louie. Kasama ang kay tatay at bunso, sa bandang huli si Louie. Ang magiging pinakamalaking shareholder ng Lu Group. Mababahala talaga si Lu Xiaoshan. Hindi pa lumalabas ang resulta ng yanay test, sigurado kayo sa gagawin nyo. Hindi na yon importante. Naniniwala kami sa'yo. Alainan. Ni Wanning, bakit ka nandito? Hindi ka ba shooting? Ay, nakalimutan ko. Sa mga susunod na araw, magkakaroon ng award ceremony para sa Flower Festival. Nanalo ako bilang Best Actress. Dapat kayong dalawa ang pumunta. Para maging saksi sa pinakamagandang sandali ng karir ko, haha. Sa sobrang exaggerated ng acting ni ate, nanalo pa siya. Bulag ba ang mga judges? Talagang hindi mo kailangan ng acting skills para maging artista. Louie, hinahamak mo ako, mamamatay ka. SSSHH. Long out yan. Bakit mo nasira ang plano ko? Ang lakas ng loob mong magsalita. Tingnan mo ang ginawa ng ate mo. Yang bodyguard niya, ang lakas, bodyguard. Si Louie kaya yon, sinipa niya ako. Babae, hinamon mo ako. Ganito, pagkatapos ng 2 araw, ito ay ang awarding ceremony ng aking pangalawang ate na si Luwaning. Puntahan mo at sirain mo ito para sa akin. Ayoko, natatakot ako. Gayon, wala talaga yung bodyguard na yun. EDE. Sige, kapag nagtagumpay tayo, bahala ka sa pangalawang ate ko. Sikat na artista. Hindi ba mas bata pa yan sa panganay mong ate? Deal. Binabati kita, MS Lu, gusto ko talaga ang mga pelikula mo. Salamat, gagawa pa ako ng mas magagandang proyekto sa hinaharap. Ek. Si Louie ang kasama ko ngayon, huwag kang magpa-importante. Si Louie ay kapatid ko rin. Nauna na ako sa kanya ngayon. Dapat may first come, first served din. Wala akong pakialam, si Louie ay akin. Akin. Naku, sino ba yung lalaking yan? Nagpapagalitan pa ang 2 magagandang Lu. Nag-agawan. Ito ang tunay na winner sa buhay. Idol ko talaga. Inggit na inggit ako. Mali kayo, bali raw ang gwapong ito ay ang nawawalang anak ng pamilya Lu. Na matagal nang nawawala. Ano? Ano na lang si Lu yan? Masasabi mo lang na masyadong magulo ang mundo ng mayayaman. Sabi raw si Lu Xiaoshan ay, ang pinalitang kit, akin. Ano ba yung sismis nyo kapag nagpatuloy kayo? Pupunitin ka o yang mga bibig nyo. Xiaochan, huwag mong pansinin yung mga sinasabi nila. Ikaw lang ang kapatid kayo.
Pangalawang ate, binabati kita. Simula bata pa ako. Gusto ko na ang mga palabas mo. Alam kong makakamit mo ang iyong mga pangarap. Ang lakas ng masamang aura, ilang araw lang hindi nagkita, ang dami na palang kasalanan nito. Pang-aabuso sa kabataan, pakikipagtalik sa bakla, pangangalakal ng tao. Kung hindi lang para sa pamilya Lu, papatayin na kita ngayon. Luwaning, anong klaseng ugalian? Kausapin Montag si Shetzian. Kung gusto mong maging sunod-sunuran, ikaw na lang, huwag mo akong idamay. Ikaf. Sabihin mo, anong klaseng gamot ang ibinigay mo sa pangalawang et ko? Akay. Tama na, pangatlong ete. Pangalawang ate, kung ayaw mo ko dito, alis na lang ako, pero Hindi ka uman lang mazilayan ang awarding ceremony Montag. ito ang pinakamalaking panghihinayang sa buhay ko. Yenny, nagsisimula na naman ang drama. Xiao-chan, hindi ka pwedeng umalis kapag umalis ka. Hindi na rin ako sasali sa walang kwentang awarding ceremony na ito. May kasama pa sa eksena. Wanning. Xiaoxian, manatili ka. Gusto kitang manatili. Hoy, ano? Naipit si tatay sa elevator. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala, nandito si Louie. Ligtas si tatay. Ngayon, ang nagwagi sa Floral Award ay Luwaning, pumunta sa entablado para tanggapin ang parangal. Sandali. Bakit hindi ako inimbita sa ganitong granding awarding ceremony? Long out yan. Ang Underground Emperor in Gyeongdu. Bakit siya nandito? SHH, tahimik lang. Gusto mo bang maikli ang buhay mo? Ang pangalawang anak na babae ng pamilya Lu, talagang napakaganda. Isang tunay na dilag. Ganito. Pagkatapos ng awarding, samahan mo ako ng ilang araw. Huwag kang mag-alala. Garantiya ko, para kang nasa langit. Aha, Bastos, hindi ka welcome dito. Lumayas ka. yo. Ay, matapang pala. Huwag kang magpanggap na malinis sa hap ko. Hindi ba't ang award mo ay nakuha mo sa pagtulog? Ano? Ang award ni Luwaning ay nakuha sa pagtulog? Akala Montag PA dahil SA acting MO? Mga bagong artista ngayon. Wala namang acting skills. Hindi totoo yan. Ang award ko ay dahil sa pagsisikap ko. Pagsisikap? Walang kwenta. Huwag mong kalimutan noong nakaraan. May tsismis ka pa tungkol sa isang matandang lalaki. Walang usok kung walang apoy. Kung walang nangyari, bakit may balita? Yun ay gawa-gawa lang ng aking manager para siraan ako. Oh, tanungin mo nga ang mga manonood. Naniniwala ba sila SIO? Hindi totoo yan. Naniniwala ako. Naniniwala ako kay Waning. Looting you. May lakas ka pa hanggang humarap sa akin? Ano? Noong huli, hindi kita na-rap, disappointed ka ba? Mabuti ngayon, pareho ko kayong gagahasahin. Hindi ka ba natatakot na pagsasampalin ka ulit ng kapatid ko ng 100 bises? Putang ina Montag. Hinamak Montag si Longgi. SA Beijing. Sino ang may lakas ng loob na sampalin si Longj? Ang kapatid mo? Niloloko Montag ako. Anong kapatid? Hindi ba't bodyguard lang yun na hinire Montag? Wala siya ngayon. Akala Montag PA natatako PA ako SIO? Anong gagawin mo? Ipaglalaban ko ang hustisya, ang mga tulad ni Luwaning na nakakuha ng award. Sa pamamagitan ng pagtulog, anong karapatan? Mayroon sila para tumayo sa entablado ng awarding? Ang tropyo na ito. Dapat basagin. Huwag. Luli, bumalik ka na, Louie. Papa, naligtas na ako, huwag kang mag-alala. Louie, ano ang balik mo? Sasagipin kita. Hawakan mo ang balikat ko. Nasugatan ka. Okay lang, matigas ang ulo ko. Maliit lang to para sa akin. Ang tanga mo naman. Kung magpapatuloy ka, papatayin ka niya. Dahil ang award na ito ay pangarap mo, ate. Kung hindi ko kayang protektahan ang pangarap ng ate ko, karapat dapat ba akong maging kapatid mo? Luli, inapi nila ako. Ang trophy na ito. Ang unang award na nakuha ko bilang artista. Ito. Talagang pinaghirapan ko ito. Alam ko, ate. Ang mga taong nanakit sa iyo ngayon,
Hindi ko sila palalampasin. Ulol, nagmamalaki ka sa harap ni Longjie. Gusto mong mamatay? Hinagpis mo ang masayahing ate ko. Hindi ko ito patatawarin. Ang boses na ito, ang pakiramdam, baka. Sabihin ko sa'yo, huwag kang masyadong magmalaki. Ako ang underground emperor in Gijiangcheng. Tapos na, tu para ese, yo. Nagmamalaki sa harap ni Longjie. Siguradong patay ka. Kung magagalit si Long A-chan, hindi mo alam kung makakalabas ka pa ng buhay. Hindi mo alam. Longjie, sabihin mo lang, babariling ko siya. Barilin mo ang sarili mo. Takbo na. Bakit ba, tong binti ko, ayaf sumunod. Master Lu, nakamali ako. Baka malabo ang mata ko. O baka naman baliw na ang mundo. Zilong a ocean, lumuhod kay Luyi. Grabe, parang baliktad ang mundo. Sino ba talaga ang tunay na master ng pamilya Lu? Mukhang sobrang takot si Long A-chan kay Louis. Nahulog pa ng patalikod. Kung hindi ko nakita, hindi ako makapaniniwala. Mukhang kulang pa ang aral na ibinigay ko sa'yo noong nakaraan. Sobra-sobra na, Master Lu. Alam ko ang mga patakaran mo. Hindi mo na kailangan kumilos. Kanina, ito. Kanina, itong kamay na to ang sumira ng trophy. Eri, Master Lu. Zapat na ba? Huwag mo akong tanungin mo ang ate ko. Eti hindi, Lola, nagkamali ako. Ituring mo na lang akong hangin. Paano ko nakuha ang award na ito? Ang award mo, talagang pinaghirapan mo ito. Ako si Long A-chan, nagkalat ng sismis. MS Luwaning, karapat dapat akong mamatay. MS Luwaning, ang sex wala. Talagang naraapat sa'yo. Huwag mo na akong makita muli. Sige, hindi na ako magpapakita sa harap mo. Sino ang nag-utos sa'yo na guluhin ang ate at second sister? Zia, Niloloko mo ako. Master Lu, Zilu Shetzian Gatalaga. Nandito lang Zia kanina, Master Lu. Kahit 10 tapang ang ibigay nyo sa akin, hindi ko kayo lolokohin. Yang si Lu Xiaoqian, hayop talaga. Pinakain at pinalaki siya ng ate at second sister, tapos ganito ang gagawa. Hindi, imposible. Paano naging si Xiao Chan? Huwag kang magparatang ng walang basehan. Third yung miss, wala akong lakas ng loob para magsinungaling. Zilu Shetzian Talaga. Ang nag-utos sa akin na gawin ito. Gago, nasan siya? Tiyak alam niyang nahuli na siya kaya tumakbo. Second sister, naniniwala ka rin? Kapatid Montag si Shetzian. Ying, si Louis lang ang tunay naming kapatid. Aminado na mismo ang papa. Salat yang si Lu Xiaoqian. Laging gustong sirain ang angkan ng Lu. Hindi totoo yan. Kahit na totoong anak si Louis, si Shetzian. Hindi tayo papatayin ni Shetzian, Ying. Magising ka nga, hindi mo kilala ang tunay niyang ugali. Kung hindi dahil kay Louis, pinaghandusay na ako ni Wanling. Baka wala na rin ang angkan ng Lu ngayon. Stan. Pag-usapan namin ito, Kapag totoo ang sinasabi nyo, papatawarin ko siya. Mga punglu, huwag nyo na akong isali sa usapang pamilya nyo. Umalis ka na. Ziga, Salamat Master Lu. Ayaf sumagot. Tiyak nagtago. Louis, kaya Montagbeng. Alamin kung nasaan gayon si Lu Shetzian? Hindi. Nakablock ang celestial secret ni Lu Xiaoqian. Nakablock? May malakas na tao sa likod niya. Yung evil cultivator ba na nag-curse kay Papa? Anong gagawin natin? Delikado, nasa dilim ang kaaway, nasa liwanag tayo. Totoo. Huwag kang mag-alala, nagdesisyon na kami ni Ningning. Nailipat ang aming shares sa Lu Corporation. Kay Louis, Ying. Pagkatapos, ililipat mo at ni Papa ang shares nyo kay Louis. Para siya na ang tunay na nagpapatakbo ng Lu Corporation. Sa ganitong paraan, mawawala ng saysay. Ang balak ni Lu Xiaoqian na agawin ang yaman ng Lu. Lalabas din siya at ang nasa likod niya. Ziga. Wala akong tutol sa pagkakataong ito. Dapat nating bunutin ng ugat-ugatin si Lu Xiaoqian. At ang kanyang mga nasa likod na kapangyarihan. Xiaoqian, umalis ka na. Ate, maniwala ka sa akin, hindi ko talaga ginawa. Ang mga bagay na ikinagalit ninyo. Alam ko, palagi akong naniniwala sa iyo, pero si Ed. At si Second Ed parang nabaliw, gustong magtulungan laban sa iyo. Paano nila ako haharapin? Pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ng press conference si Ed. Sasabihin niyang ililipat ang lahat ng shares ng pamilya Lu sa pangalan ni Louis. Para maakit ka na lumabas, pumayag ako ng pakitang tao para lang sabihin sa iyo. Ha ha ha.
Talagang magaling ang plano nila. Makakagalit talaga sa akin yan. Salamat, ate. Dapat ko talagang pasalamatan ng maayos. Ganito na lang. Manatili ka muna sa tabi ko sa mga panahong ito. Ano ang ibig mong sabing? Tanga, ang cute mo talaga kapag sinabihan kang tanga. Ang gusto ko lang talaga, Xiao-chan, ay, ang yaman ng pamilya Lu. Hindi ako ang tunay mong kapatid. Si Louis ang tunay. Xiaotian, ikaw. Tatay, huwag nating pakawalan ang biyayang dumating. Nandito rin es ay tati? Ikaf pala. Ikaw ang demonyong sinasabi ni Louis. Tama. Dapat kong aminin, magaling talaga ang batang iyon. Pero kung ikukumpara sa akin, malayo pa ang kanyang kakayahan. Kapag nakita na tayo ng haapan, madali ko lang. Siyang gagawing abo. Lo Xiaochan, hayop ka. Pinagkatiwalaan kita, tapos ginago mo ako? Kasalanan mo kasi ang pagiging tanga mo. Sa pagkakaroon mo bilang pabuya, ang pamilya Lu ay susunod na lang sa akin. Zazagipin ako ni Louis. Hahaha, ate K.O. Isipin Montag. Kung paano mo siya minumura at iniiwasan dati. Es atingin Montag, sasagipin KPABA ni Louis? Ngayon ka pa nagbibiro, dahil sa iyo ang lahat. Tama 8, second 8, magising kayo. Kung talagang tunay na anak ng pamilya Lucy Louis, di sana ginamit niya ang sarili niyang dugo para iligtas si tatay. Bakit PA niya pipilitin si Shetzian? Louis, pasensya na, nagkamali ako sa iyo. Kung may susunod na buhay, babawiin ko ang lahat. At itutuwid ang mga pagkakamali ko. Ang mga babae ng pamilya Lu, talagang matatapang ang ugali. Gapusin natin sila. Si Lu Shengying ang pinakamahalaga naming baraha, tatay. Ano ang susunod nating gagawin? Dahil gusto nila akong palabasin, kaya hindi na ako magtatago. Sa press conference pagkatapos ng 3 araw, bigyan natin sila ng sorpresa. Isang buong buhay na alipin. Gayon, ako naman ang magiging amo. Pagkatapos ng press conference, ano ang gagawin natin sa kanya? Gusto kong lahat ng pamilya Lu ay mapunta sa impyerno. Ha ha ha. Ate, sapat na ba ang lalim? Hindi masyadong mababaw. Gaano ba talaga kalalim ang gusto mo? Louis, anong klaseng damit ba talaga ang gusto mo? Ngayon, ay ang iyong espesyal na araw. Hindi ko talaga papayagan na ang iyong silang damit ay makita sa ganitong okasyon. Naiintindihan ko. Tatay, hindi pa rin natin makontak ang bunso. Malapit na magsimula ang press conference. Saan na ba siya pupunta? Baka may nangyari sa kanya. Boss Lu, lahat ng media at reporters ay nandito na. Pwede na tayong magsimula. Tatay, ano ang gagawin natin? Hapin natin ang anumang darating. Sa buong buhay ko bilang si Luming, anong malaking problema ang hindi ko pa nasalubong? Ito ay walang kwenta. Magsimula na tayo. Mga shareholders, mga kaibigan sa media, maraming salamat. Sa inyong pagdalo sa press conference ng Lugru, ngayon, ako si Luming ay magpapahayag ng isang bagay na makakapagpabago sa kinabukasan ng aming pamilya. Ang aking bunso, sa wakas ay uwi na. Ginong Lu. Sinasabi ninyo na si Lu Xiaochan ay hindi ang inyong anak? Nasaan na ang inyong tunay na anak? Ang tagal na kayong hindi nakikita. News, anong klaseng tao siya? Ngayon, ipakikilala ko sa inyo ng buong galang. Ang aking tunay na anak na si Louis. Tatay, Mabuti. Ang aking mabuting anak. Ngayon, ipinapahayag ko na ang lahat ng aking shares sa Lugru. Pati na rin ang lahat ng shares ng aking panganay na anak na si Lu Tingyu at ng aking pangalawang anak na si Lu Wanning ay ililipat sa aking anak na si Louis. Louis. Kalokohan. Bigyan ng kontrol ang isang batang walang karanasan. Lu, mukhang tumatanda ka na at naguguluhan na. Hindi ako sang-ayon. Nasaan si Shetzian? Palabasin mo siya. Gusto kong personal na tanungin siya kung ano ang nangyari. Lu, bakit mo minamadali ang paglipat ng iyong shares? Hindi ka ba natatakot sa pagbabago ng stock market? Nasaan ang aming interest? Nasaan si Shetzian? Gusto kong makita si Shetzian. Palabasin si Xiaochan para magpaliwanag.
Hindi ako sang-ayon, hindi. Mga kasama, huwag ninyong kalimutan na ako ang nagtatag ng Lugru. Mula sa wala hanggang sa pag-ari ng imperyo ng Lu, lahat ay dahil sa akin. Mahigpit at walang pasubaling pamamahala. Ngayon, Kung sino man ang hindi sang-ayon, tatanggalin sa board. Hindi ako sang-ayon, hindi. Mukhang hindi sapat ang huling palo, naglakas loob ka pang humarap sa akin. Nagpapakitang gilas. Si Luyi, maliit ko siyang tingin. Hindi ko inaasahang may kakayahan pala siya. Anong nangyari? Young Master Lu. Ang aking aray ay nasira sa pamamagitan ng Luyi. Ito ay walang silbi. Mr. Lu, huwag mag-alala. Hindi mahalaga kung ang aray ay nasira. May backup plan pa AKO. Ngayon, sino pa ang hindi sang-ayon? Ako. Tuto. Mga reporters, mga board members, ang aking AMA. Ay nadaya ng taong ito, kaya nagkamali siya ng desisyon. Ako. Ang tunay na anak ng pamilya Lu. Lu Xiaotian, paano ka naglakas loob na magpakita? Tingnan ninyo, ang aking ate at itong mangkukulam ay nagtutulungan. Paaagawin ang yaman ng pamilya Lu. Sabi nila malapit sila. Pero sa totoo lang, pareho silang tanga. Putang na, sinuway yan. Mga kasama, tingnan ninyo ang malaking screen. Lu Xiaotian, ikaw pala ang nag-set up sa akin noon. Salba. Lu Xiaotian, mabuti ang trato namin sa iyo. Paano mo nagawang maging walang utang na loob? Ate, ano ba sinasabi Montag? Para ito sa ikabubuti ng pamilya Lu. Huwag kang padala sa daya na mangkukulam na ito. Baligtad ang katotohanan, dati hindi ko napansin. Na ang galing mong magsinungaling at magpanggap. Haha, ate, marami pa akong paraan, panoorin mo. Kakaiba, bakit si Lu Xiaotian lang ang nandito? Saan ang masamang pag-aayos na yon? Hindi ko ito mahanap. Baka malaki ang problema. Mga tauhan, gapusin ninyo ang apat na ito. Ngayon, Ayusin natin ang lahat. Alam mo, siya ang masama. Siya ang masama. Siya ang masama. Dinaya niya ang aking ama. Ako ang tunay na anak ng pamilya Lu. Lu Xiaotian. Ang galing mong magsinungaling, hanggang ngayon. Kailangan kong ilantad ang iyong pagkukunwari. Ting Yu. Lumabas ang mga resulta ng ulat ng pagsusulit sa paternity. Puti at itim na papel, nakalagay doon na si Lucy ang aking tunay na kapatid. Siya rin ang tanging legal na tagapagmana ng pamilya Lu. Kadugyutan. Peki ang report na iyon. Si Lu Yi ang may pakana. Nandito na ang ebidensya. Nagdadahilan ka pa? Nagmamalinis ka pa? Ipapakulong kita. Mga tauhan. Lu Xiaotian, magnanakaw ka. Kung maayos lang sana tayo magkakasama. Hindi ko sana ito lalabasin. Pero masyado kang mapagsamantala, pati tatlong kapatid kong babae ay papatayin mo. At ang lahat ng ari-arian ay agawin mo. Hindi ako papayag, ako si Louis. Si. Lu Yi. Mabuti ang puso mo at tapat ka. Ikaw ang tunay kong anak. Ngayon din, pipirmahan natin ang kontrata ng paglilipat ng shares. Ibibigay ko sa iyo ang shares at ang pamilya Lu. Ikaw ang magiging bagong leader. Hindi ba plano nito para mabagsak ang grupo ni Lu Xiaotian? Bakit parang may mali? Binabati kita, Elu. Binabati kita, Oslu. Binabati kita, Elu. Ngayon ay ipapahayag ko. Si Lu Yi ang bagong presidente ng Lu Corporation. Ubo.
Ubo-ubo. Hala! May laso ng alak. Hehehehe. Ang mantis ay humuhuli ng tipaklong, ngunit may ibon namang nag-abang sa likod. Luyi, Mamamatay ka ngayon. hindi Montag inasahan. Tu. DIBA? Hindi lang ako mangkukulam, marunong din akong maglason. Gayon, Si Lu Xiaotian na naman ang magiging anak ng pamilya Lu. Lu Xiaotian, ako ang tunay na anak ng pamilya Lu. Habang buhay kang impostor. Anak ng pamilya Lu? hindi ko naman gusto ang posisyong iyon. Aminado ako. Ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lu. Pero anon gayon? Mamamatay na kayo pagkatapos ng araw na ito. Sa akin ang pamilya Lu. Sa akin ang bilyon-bilyong yaman ng pamilya Lu. Hayop ka. Tatay. 20 taon kitang tinuring na ama. Sa loob ng 20 taon, sinunod ko ang lahat ng utos mo. Pero nang dumating siya, pinapalitan mo agad ako. Bitawan Montag si Luyi. Ate, pati ikaw, matandang dalaga ka. Kung hindi dahil sa iyo na nakaupo bilang Boss Lu, sa akin na sana ang pamilya Lu. Walang kwenta. Hindi ka ba natatakot sa karma? Ate, ikaftin. Ang aking mapangakit na ate, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Gabi-gabi kitang pinapanaginipan. Pinapanaginipan kitang nakahiga sa tabi ko. Pa ang isang babae. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Pagkatapos kitang paglaruan ngayon, sumunod ka na lang at mag-shooting tayo ng ball. At maging kasangkapan mo ako sa pagpapayaman. Ikaw, Ano ang ikaf? Ngayon, ako ang magmamana ng Lu Corporation. May tutol ba? Sabi ko nang gabapeke si Lu. Support ado ko si Schätzian. Schätzian. Mabuti. Ang mga shareholder na sumusuporta, manatili sa board. Tulad ng dati, magtutulungan tayo para yumaman. Umalis na kayo. Bilis, umalis na. Mga trader nagwawagi. Murahin niyo ako, mamamatay na rin naman kayo sa lason. Hihintayin kong makitang maghihirap kayo bago mamatay. Lu Xiaotian, nagsisisi talaga ako. Pinakain at pinagal kita ng ilang taon. Tati, Ipapadala kita ng mapayapa. Ayaw kong tanggapin. Sino talaga ang nasa likod mo? ikaw pala, likay. Ikaf talaga. Ginoo, hindi mo inaasahan, no? Sa loob ng maraming taon, nagpakasasa ako. Ngunit sa huli, ang tunay kong anak, ang magmamana ng Lu family. Hindi ko akalain na ang pinagkakatiwalaan kong katulong ang magtatraidor sa akin. Noon pa. Ikaw ang pumalit sa aking anak. Siyempre, kung hindi, paano ko makukuha ang yaman ng Lu family? Huwag mo akong sisihin, bata. Malas Montag lang talaga. Anak, wala akong kakayahan. Pero gagawin kitang taong may kapangyarihan.
Simula ngayon, ikaw na ang iyong master ng Lu family. Lahat ng kayamanan ng Lu family. Iyo na. Xiao Chan, simula ngayon, ikaw na ang may-ari ng Lu family. Salamat, tatay. Mulang gayon. Hindi ko na kailangang maglingkod kay Luming. Alagaan kita ng mabuti hanggang sa huli. Dalawang traidor nagpapanggap na mag-ama. Nakakadiri, halos masuka ako sa inyo. Ako. Ano? To? Nakita mo? Ang Baijidan ay nakakapag-neutralize ng lahat ng lason. Sabi ko na, masyadong mababa ang kalidad mo bilang evil cultivator. Yehey! Kanina, nagpapanggap lang kayo? Nagpapanggap lang para sa'yo. Paano namin mahuli ang malaking isnang to? Likay, 20 taon na ang nakalipas. May utang ka at hinahabol ka. Ako ang nagligtas sa'yo at nagbayad ng utang mo. Sabi mo magpapasalamat ka at magiging steward ka sa tabi ko. Mula noon, inaasa mo na ang kayamanan ng pamilya Lu, di ba? Ang tao ay namamatay para sa kayamanan. Gusto ko lang na mas magandang buhay para sa anak ko. Mali ba yun? Luyi, wag kang mayabing. May master akong kasama. Madali lang kayong patayin. Huwag kayong mag-alala, dalawa. Ako na ang bahala sa susunod. Hehe. Ak. Lu Xiaoshan, sabi ko na. Masyadong mababa ang kalidad mo bilang evil cultivator. Hindi ka dapat magkayo ng sapatos ko. Payo ko sa'yo, sumuko ka na. Pwede pa kitang patawarin. Luyi, sumuko ka na. Kung hindi, Third sister, gago. Si Sheng Ying ang pinakamalapit sa'yo. At ginamit mo siya para takutin ako? Xiao Chan, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Ano ba ang gusto mo? Kahit magkano, ibibigay ko sa'yo. Pera? Ate, Hindi mo pa rin naiintindihan? Ang gusto ko ay ang Lu Corporation. Nababaliw ka na. Nababaliw na ako. 20 taon akong tagapagmana ng pamilya Lu. Tapos biglang lumitaw ang taong ito. At sinabing siya ang tunay na anak ng pamilya Lu. Paano ako hindi mababaliw? tatay, panatilihin mo muna siya. Babalik ako. Saan ka pupunta? papatayin kita. Payo ko sa inyo, pakawalan niyo ako. Kung hindi, hindi kayo pababayaan ng pamilya Lu. Miss Lu, huwag ka nang magsayang ng lakas. Ang pamilya Lu ngayon, hindi na siguradong sayo pa rin ito sa hinahara. Mas mabuti pang isipin mo kung paano makikiusap kay Little Boss Lu. Para patawarin ka. Dalawa lang kayo, kaya ba ninyo? Sabi ni Yang Master Lu. Si Third Miss Lu ay makinis at malambot. Bago ibenta sa ibang bansa, papaunahin muna namin sa mga kapatid ko. Para hindi masayang ang biyaya sa iba. Mga cute, kayong lahat ay cute. Hindi na makapaghintay si Third Miss Lu, mga kapatid. Baka pwede nating gawin ng maaga ang mga bagay-bagay. Sige, basta es ay Little Boss Lu ay. Nangako na sa atin. Kaya sige na. Umalis kayong lahat. Hindi kayo palalampasin ng tatay ko at ni Miss Lu. Sino ka ba? Managinip ka na lang, doon lahat posible. Luyi, bakit ka nandito? Third sister, syempre para iligtas ka. Pasensya na, dati ay nalinlang ako. Et nadaya ni Lushetsyan. Bulag ako, hindi ko nakilala ang sarili kong kapatid. Third sister, tapos na yon, yakapin mo ako. Magkakasama na tayong pamilya.
Xiao-chan, huwag kang mag-alala, pakawalan mo muna ang third sister mo. Anuman ang hilingin mo, papayagan ko. Gusto ka o ang Lu Corporation? Hinayupak ka, karapat-dapat ka ba? Louis, bumalik ka na, nasaan si Shenjing? 3, 2, 1. Tote. Ying Ying. Ano ang nangyayari? Ikaw, dito ka lang nagpapakasasa sa loob ng 20 taon. Ako, sa bundok nag-aral ng kaintin sa loob ng 20 taon. Matagal na akong kayang gawin ang imposible, makapunta sa langit at lupa. Hindi mo maintindihan yan, salot ka. Talaga namang walang utang na loob. Ako ang nag-alaga sa'yo mula bata. Mas mabuti pa sa'yo kaysa sa lahat ng pamilya, tapos gagantihan mo ako ng ganito. Umalis ka diyan. Itinuring kitang tunay na kapatid, ginawa mo akong panangga. Ngayon lang, papatayin kita, hayop ka. Umalis, umalis, umalis. Ikaf. Matanda ka na, mamatay ka na. Tatay, Mak Ingat ka. Ang gumawa ng masama sa pamilya ko, mamamatay. Kidlat at kulog, lilipulin kita, hindi ka na muling mabubuhay. Hayop, ako ang tunay mong ama, alam kong ikaw ang tunay kong ama. Kung hindi dahil sa'yo, 20 taon na ang nakalipas, ipinadala mo ako sa pamilya Lu. May ganito ba akong kahihinatnan? Kasalanan mo lahat. Kasalanan ito, kasalanan ito. Mamatay ka na. Louis, alam kong ikaw ay isang taong nagsasagawa ng katuruan. Ang pagpatay ay magdadagdag sa iyong kasalanan. Ako ang nagkamali ng pagkilala. Hindi na kami pwedeng maging dahilan para madagdagan ang iyong karma. Pero tay, pinagtritripan ka nila. Sobra na ang kaligayahan ko sa pagtawag mo sa akin ng Tay, Luming. Hayaan na natin ang mga awtoridad ang bahala. Dapat mabuhay sila para magbayad sa kanilang kasalanan. Ang mahalaga ay magkakasama na tayong pamilya. Louis, huwag mong hayaang madumihan ang iyong mga kamay. Sa buong buhay mo, sa bilangguan ka magsisi. Isipin mo ang unang 20 taon ng buhay mo, at pagkatapos, isipin mo ang natitirang buhay mo. Lo Xiao-chan, pagsisihan mo ito. Hindi, Sanji. Tay, pinagdamutan mo ako since bata pa ako. Ayokong makulong. Tawagin ang mga awtoridad. Kuya Lu, ayoko pong makulong. Nagkamali ako, pakiusap, patawarin ninyo ako. Ikaw ang may gawa nito, nakaligtas ka sa kamatayan. Pero hindi sa parusa sa buong buhay mo. Dapat kang magbayad sa iyong ginawa. Daye. RJ, alam kong mebet ka, pakiusap. Mahal Montag PRin ako. DIBA, ayoko pong makulong. Marami kang kasalanan, pinagtripan mo si Louis. Pinagtangkaan mong patayin si Tay at kami sa ilang salita lang. Mapapatawad ka na? Hindi pwede. Kuya Lu, nagkamali na ako. Maglilingkod ako sa inyo habang buhay, kung hindi pwede. Kahit katulong o driver na lang. Naku, ano ba ang nagawa ka o? Si Likay at Lu Xiaochan ay nagtangkaang patayin ang pamilya Lu. Dapat silang parusahan ng batas. Sa wakas, nagkakasama-sama na rin ang pamilya natin. Hindi ko inaasahan after more than 20 years. May pamilya na rin ako. Ano yan? Naku, tapos na ang gulo sa mundo, paparating na ang kidlat. Umatras kayo. Louis,
ano ang gagawin? Kung magpapatuloy, mamamatay si Louie. Kakilala ko lang ang kapatid ko. Agad-agad na kukunin na ng langit. Bulag ka, langit. Bakit napakalakas ng kidlat? Natapos ko na ang pagtulong sa pamilya Lu, kailangan bang putulin ko ang lahat ng relasyon? Louis, simula ngayon, wala na akong anak sa iyo. Louis, simulan gayon, hindi ka na kapatid ko. Wala na akong kinalaman sa iyo. Kakakilala lang, hati na agad. Louie, hindi kita kailanman ituturing na kapatid. Louie, tatanggalin ko ang relasyon natin. Bakit masamang tadhana? Nakipaghiwalay na ako sa pamilya ko. Bakit mas malakas ang kidlat ngayon? Louie, huwag kang matakot, ipagtatanggol ka ng ate mo. Panginoon, kung may lakas ka, patayin mo rin ako. Kung may lakas ka, patayin mo kaming lahat. Ngayon ko lang nalaman na ang pamilya ay hindi hadlang, kundi hangin na magdadala sa akin sa langit. Naiintindihan ko na hindi ko kailangang iwaksi ang pamilya, kundi tanggapin ito. Tatay, tumigil na ang kulog. Tatay. Ate, pangalawang ate, pangatlong ate. Masyadong maikli ang panahon nating magkakasama. Hindi ko man lang kayo nasamahan ng maayos. Tinulungan niyo akong malampasan ang pagsubok. Pero hindi ko kayo masamahan ngayon. Louis, anak ako, dito ang tahanan mo. Saan ka pupunta? Tatay, 20 taon akong nag-aral ng daan, ang pag-akyat sa langit ay pangarap ko. Tapos na ang pagsubok ng pamilya Lu, magiging maayos na ang lahat. Akyat na rin ako sa langit. Tatay, mga ate, paalam. May awa ang langit, nagpaparusa sa masama at nagbibigay sa mabuti. Nagpakabuti ako sa buhay ko. Hindi ako pababayaan ng langit na maghiwalay sa pamilya. Babalik ako. 20 taon kaming nagkahiwalay. Hindi ko man lang nasolusyonan ang pagkukulang ko sa anak ko. Hindi ko rin naayos ang paghingi ng tawad sa kapatid ko. Gusto kong ibigay ang Lucorp kay Louie. Sinabi ni Louie na babalik siya, kaya babalik talaga siya. Manalig tayo sa kanya, hintayin natin siya. MS Lu, binabati kita sa iyong nominasyon bilang Oscar Best Actress. Kumpiyansa ka bang mananalo ka? Siyempre, sinabi ng kapatid ko na ako ang magiging pinakabatang Oscar Best Actress. Wanning. Tatay, binabati kita ng maaga, siguradong mananalo ka. Ingat sa biye. Mag-ingat ka, ete, kunin mo ang award. Huwag kayong mag-alala, aalis na ako. Paalam. Makingat ka talaga. Tatay, tingnan mo, yun ba ay? Ate, ano ang nakita Montag? Baka nagkakamali lang ako. Yan na celebrity, delikadong mag-isa sa ibang bansa. Kailangan mo ba ng bodyguard? Louie, bumalik ka. Hiya pa niya. Patayin kita.